Ito po muli ang inyong lingkod, Missionary Anton, at nagnanais po na patuloy na magamit ng Panginoon makapaglingkod po sa inyo, mga kapatid. Ang i-discuss po natin sa ating pag-aaral ay faithfulness in trials. I believe, mga kapatid, sa pamagat pa lang ay maaaring iba ay hindi masyadong interested sa topic. Okay, lalo na yung mga mahilig sa doktrina. Pero alam niyo, mga kapatid, doktrina po ito. At habang inaaral ko po ang topic na ito, ay ako rin mismo ay dapat mabago yung aking mind tungkol po, mga kapatid, sa trials. Kasi most of the time, ayaw po ng tao talaga ng trials. Pero ito po pala ay isang tools ng Panginoon upang tayo po ay lalong maging sharp at magamit ng Panginoon, strong, at magamit ng Panginoon sa Kanya pong banal na gawain. Tayo po muna yung manalangin, mga kapatid, before tayo magpatuloy. Let's pray. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, at nais po namin, Panginoon, na patuloy na matuto na inyong salita. Bless mo po ang pag-aaral ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Faithfulness in trials. Mga kapatid, discipleship number 11. This lesson is to help believers understand the biblical purpose of suffering in the Christian life, its connection to our union with Christ, and how grace enables us to remain faithful and even rejoice during trials. Purpose of suffering in the Christian life. Mga kapatid, simula po nung kayo ay naligtas, simula po nung tayo ay naligtas, kaya niyo po bang sabihin kung gaano na kadaming suffering sa ating buhay Kristiyano? Both bunga ng ating mga pagkakamali at the same time, masasabi po natin na wala tayong ginawang masama, pero nandun pa rin yung suffering and trials. Kung mayroon po tayong titignan kung sino po sa Bible ang wala namang ginagawang masama. Okay? O sabihin natin po, mga kapatid, na walang itinala sa Bible, walang inilista sa Bible, na gumagawa siya ng kasalukuyang kasamaan noong panahon niya, and then nangyari sa kanya ang mga bagay-bagay na trials and sufferings. Ang tinutukoy ko po, mga kapatid, ay walang iba kundi si Apostle Paul. Alam natin kung gaano kahirap, kung gaano parusa, kung paano po talagang nag-suffer, nagdumanas ng affliction si Apostle Paul. Bukod dun po sa mga nararanasan po niyang pamamalo sa kanya, pambabato sa kanya, mga kapatid, siya po ay nasiraan ng sasakyan, ng barko, sa kanilang paglalakbay going to Rome, at marami pang iba, mga kapatid. Bukod doon, sa 2 Corinthians chapter 12, ay makikita po natin binigyan pa siya ng thorn in the flesh. Okay? Yun po ay talagang sinasadya ng Panginoon. At malalaman po natin kung anong reason ng Diyos bakit ibinigay sa kanya yung thorn in the flesh. At makatatlong beses po niyang hiningi sa Diyos na yun ay alisin, pero ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Ngayon, mga kapatid, habang inaaral ko po ito, okay, alam po ninyo, mga kapatid, na ako ay dispensationalist, at noon pa yan na alam nyo na ako'y ganon. At nakita ko po, mga kapatid, na ang ibang tawag sa dispensation of grace ay hindi lang basta dispensation of grace or body of Christ age. Ano pa, mga kapatid? Pwede rin po nating sabihin ito na the age of trials and suffering. Bukod po, mga kapatid, sa tribulation period, na specifically para po, mga kapatid, sa mga Hudyo, ang body of Christ, ang church age, mga kapatid, lahat ng mananampalataya ay tinalaga ng Panginoon. Gusto kong sabihin yun, God ordained all believers na magdumaan talaga sa sufferings, at akala ko dati ay hindi ganon. Pero nung inaaral ko po patuloy yung lesson na ito, mga kapatid, ay
nakita ko na talagang ang dispensation na ito ay dispensation of suffering para sa mga mananampalataya. Okay? I hope you're ready, mga kapatid, na atin pong talakayin ang bagay na ito. Trials and suffering are realities in a fallen world. For the believer, they are not signs of divine displeasure. Watch this, mga kapatid. But instruments God uses to strengthen faith and maturity. Nakita niyo ba yan? Noong tayo po ay hindi pa right divider, akala ko rin dati na kapag ikaw ay naghihirap o ikaw ay nadisgrasya, ikaw ay nagugutom, ikaw ay walang makain, akala ko dati, mga kapatid, ang Diyos ay nagagalit at pinaparusahan po yung mga taong mahihirap. Okay? Pero hindi po. Kung ikaw ay mananampalataya na, hindi po sinyales na ikaw ay nakapagbigay ng displeasure sa Diyos, kundi kahit po negative ang iyong nagawa, kahit kasalanan ng iyong nagawa, yan man ay bunga ng persecution or talagang bunga ng consequence ng iyong ginawa, okay? They are not signs of divine displeasure. Parehas po na gagamitin ng Diyos yung bagay na yon upang hubugin tayo. Okay? But instruments of God, or instruments God uses to strengthen faith and maturity. Okay? In this present time, in this dispensation of grace, suffering is not corrective judgment, but a means of spiritual refinement and testimony. Let me say this, mga kapatid. Lahat ng galit at displeasure ng Diyos ay nabuhos lahat. Even His wrath ay nabuhos lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Once ng isang Kristiyano ay maligtas, mga kapatid, pinapatawad siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan, past, present, and future. Kung meron man tayong ginagawa o sinasadyang kasalanan, mga kapatid, sa panahong ito ng dispensation of grace, yun po ay isang katibayan na tayo po, mga kapatid, ay kinakailangang i-refine ng Diyos. Ibig sabihin, gagamitin ng Diyos yung consequences ng ating nagawang kasalanan kasi may natural consequence ang kasalanan. Okay? Lagi po, kung ano yung tinanim mo, kung yan ay sa flesh ka aani. Kung sa spirit ka rin aani. Pero, both of them ay ginagamit ng Diyos upang tayo po ay ma-refine, mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya at ang ating testimony ay maging maayos, mga kapatid. Magkaiba po sa lumang tipan. Sa lumang tipan, mga kapatid, ay talagang kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, ay makikita po natin yung talagang physical and material blessings. At kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, makikita po natin yung talagang kawalan ng pagpapalang material. Pero sa dispensation of grace sa ating panahon ngayon, si Apostol Pablo ay talagang namang tapat na tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon, pero makita ninyo, hikahos pa rin sa kanyang buhay. At hindi naman siya gumagawa ng kasalanan o masama, mga kapatid, nung panahon na yon, ayon sa salita ng Diyos, pero punong-puno siya ng pasakit. Punong-puno po siya ng pagdurusa. Bakit ganon? Kung kailan ikaw ay nagiging tapat sa Panginoon, lalo kang mayroong kabigatang dinadala. Okay? So, alam naman po natin yan. Alam nyo sa sarili nyo yan kung consequence ba yan or trials. Tandaan po natin, ha? Pero both of them, kapag nangyari, gagamitin ng Diyos yan upang tayo po ay i-refine. Ibig sabihin, mga kapatid, gawin po tayong mas dalisay. 2 Timothy 3:12. Ano pong sabi ng Bible? 2 Timothy 3:12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus
shall suffer persecution. So malinaw dito mga kapatid na ang ating persecution ay di bunga ng ating pagiging ungodly. In fact, sabi po ng talatang yan, ang atin pong pagiging godly, yung pagpili natin na maging godly, automatic magsasuffer tayo ng persecution. Okay? Napakaliwanag po ng verse na yan. Ano pa ang sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verses 1 and 2? 1 Peter chapter 4 verses 1 and 2, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh. Magkaiba po yung suffering ni Kristo. Ang suffering ni Kristo ay for us. Ang suffering natin ay bunga ng ating kasalanan. Okay? Dadanasin natin yung ating sariling suffering kung tayo ay nagkasala, pero kay Kristo, hindi po. Siya ay nag-suffer para sa atin. Now, pansinin niyo mabuti yung pagkakasalaysay ng talata. Kung papaanong si Kristo ay nag-suffer in the flesh. Diba? Ang Panginoong Hesus talagang naghirap siya. Sabi ng Bible, arm yourselves likewise. Gayakan nyo, ihanda nyo ang inyong sarili din. Bakit? With the same mind. Pag ikaw ay naging Kristiyano, turuan agad natin yung tao na sumasampalataya na hindi po bed of roses ang maging ligtas. Okay? In fact, ang sabi ng Bible, kung paanong si Kristo nag-suffer in the flesh, gayakan natin ang ating sarili, ihanda natin ang ating sarili ng parehong pag-iisip. Bakit? For he that suffered in the flesh hath ceased from sin. Yun daw po na nag-suffer sa flesh ay tumitigil sa kasalanan. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, wala naman siyang kasalanan, pero mga kapatid, sa pamamagitan ng suffering ni Kristo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at muling pagkabuhay ay pumutol sa kamandag ng kasalanan. Kinundina niya ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang laman, mga kapatid. Okay? At dahil doon, pwede na nga tayong hindi mamatay eh. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo, hindi pa tayo namamatay, hindi na tayo talaga makakaranas ng kamatayan, mararapture na lang tayo. Okay? So, ibig sabihin, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi ng Bible, at si Kristo ang namatay para sa atin. Pero once ng isang Kristiyano inabutan, mga kapatid, ng rapture, hindi na siya mamamatay. Ganyan kabisa ang ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, naputol na po ang kamandag ng kasalanan sa bawat isang naligtas. Kaya ang ganda, di ba? At practically speaking, listen to this, practically speaking, ang isang tao o Kristiyano na gumagawa ng kasalanan, sinasadya man o di sinasadya, nakagagawa o gumagawa ng kasalanan, mga kapatid, magsasuffer siya talaga sa flesh niya. Natural consequence po yun. Di ba? Negative kasi kasalanan eh. Pero, tuturuan siya nung suffering na yon para huminto sa specific na kasalanang ginagawa niya. Kasi nag-suffer siya eh. Naranasan niyang masakit pala ang consequence ng aking ginawa. Oh, look at this. Tuloy po natin. That he no longer should live the rest of his life in the flesh. Sabi niyan, upang hindi na siya. That he no longer should live, upang hindi na siya mabuhay pa sa natitira niyang buhay sa kanyang laman, upang sundin yung pita ng kanyang laman. Tama? But to the will of God. Kita niyo ba yan, mga kapatid? Napakaganda po. Kaya, mas magandang maghirap kasi gumagawa ka ng godliness kaysa maghirap na bunga ng iyong pagiging ungodly. Pero ang kagandahan, both, mga kapatid.
both ay ginagamit ng Diyos upang tayo po'y makasunod sa kanyang perfect will. Napakagandang doktrina po nito. Again, tinan niyo mga kapatid. 2 Timothy, ito yung positive view. Ito yung positive view ng suffering. Okay? Gumagawa ka ng mabuti upang mapaluguran mo ang Diyos, at ang sabi ng Bible, you will suffer persecution. Ngayon, ito namang nandito sa 1 Peter chapter 4, kung tayo po ay nagkakasala in the flesh at nagbunga yung kasalanan natin in the flesh, ang sabi dito, magsasuffer tayo ng consequences ng mga kasalanan natin yon, ngunit tuturuan tayo na mag-obey sa perfect will of God. Therefore, pasok na pasok yung all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Okay? So, dahil doon, yung sinasabi ng Bible na in everything give thanks ay valid. Ibig sabihin po, positive man o negative, pwede mong pasalamatan. Amen? Ganyan po kaganda ang plano ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil ayon sa Romans chapter 8, tayo po ay naligtas to be conformed to the image of His Son. Okay? Pag sinabing to be conformed, maging kagaya ng imahen ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang mindset, ang kanyang character, ang kanyang lifestyle, okay, ay mapunta sa atin, at hindi lang yon, ang kanyang glorified body ay mapa sa atin din. Philippians chapter 3 verse 21. Mapapalitan ang ating katawan ng kanyang kagaya ng kanyang katawan, which is glorious body. Amen, mga kapatid. Kaya po, nung ikaw ay naligtas, nung ako ay naligtas, obedient tayo, magsasuffer tayo. Disobedient tayo, magsasuffer din tayo bilang bunga ng ating ginawa. Pero lahat ng yon ay ginagamit ng Diyos upang tayo po ay maging dalisay at makasunod sa kanyang banal na layunin. Kaya po, walang sayang sa buhay ng Kristiyano. Pero ulitin ko, mas mainam na mag-suffer tayo dahil gumagawa tayo ng mabuti at tayo po'y godly, hindi dahil sa nagkasala po tayo. Amen? Now, listen to this. A silversmith was asked how he knows when silver is fully refined. So, tinanong po yung silversmith, yung pong gumagawa ng mga alahas na yari po sa silver, mga kapatid. At sumagot siya. Ang tanong sa kanya pala, mga kapatid, ay, paano malalaman na talagang napakadalisay na nung silver? He answered, when I can see my reflection in it. Sabi niya, talagang dalisay na yung silver kapag nakita ko na, nasasalamin ko na ang aking sarili rito. In the same way, mga kapatid, God allows trials to refine believers until the character of Christ is clearly seen in them. Grabe, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, kaya po tama ang Bible. Renewal, no? Being renewed day by day, mga kapatid. While our outward man perish, but our inward man is renewed day by day, mga kapatid. Amen? So I hope na kayo po ay nakukuha po ninyo yung nais ko pong sabihin, ha? Now, let's continue. Number 1, suffering is expected in the Christian life. Expect na po natin yan. At alam nyo, kailangang maituro ito sa mga bagong ligtas. Baka isipin lang, ngayong ligtas na ako, hindi na ako iiyak. Hindi po ganun. Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Nakita niyo ba yan, mga kapatid?
So, maliwanag na maliwanag sa talatang yan na hindi lamang tayo maniniwala and then pupunta na tayo ng langit. Hindi po. Ang isang tunay na Kristiyano ay magsasuffer. Yan po, mga kapatid, ang paraan ng Diyos upang padalisayin tayo. Lalo na kung tayo po, mga kapatid, ay nabuhay o naligtas tayo, nasa 30s na tayo, nasa 40s na kayo, nung kayo naligtas at ang dami nyo ng kasalanang nagawa. Okay? Tandaan natin na, mga kapatid, both consequences nung ating kasalanang nagawa kahit nung tayo hindi paligtas, hindi mabubura yung consequence nun. Meron pa rin po yun, mga kapatid. At panibagong paghihirap pa rin kapag ikaw ay sumampalataya na. Biruin mo, nagbabait ka na, tumitino ka na, sabihin sa'yo, kaplastikan lang yan. Diba? Masakit sa damdamin. Okay? May persecution, mga kapatid. At minsan, yung pang nakasama sa bahay at ang masakit, asawa pa mismo ang nagkukutya o nangungutya sa kanya. Suffering is presented as a calling, not an accident. Tandaan po natin yan, ha? Isa pa lang pagtawag ng Diyos ang mag-suffer. Okay? Hindi ito aksidente. Ito talaga ang calling natin. Huwag nating bubulahin ang bagong mananampalataya. Ipakita natin ang mga verses na ito at aminin natin sa kanila na iyan ay bahagi ng paghuhubog ng Diyos sa iyo upang padalisayin ka at kuminang ang iyong buhay at maging kagaya ka ni Kristo. Next, it is not punishment, but participation in Christ's cause. Di ba? So, tingnan nyo mga kapatid, yung Philippians 1:29. In the behalf of Christ. Ibig sabihin, Christ's cause po iyan, mga kapatid. Next, faithfulness is measured not by the absence of trials, but by endurance within them. Alam nyo, ginto, isang napakahalagang katotohanan ang matutunan ito. Dahil, mga kapatid, kapag dumating yung trial sa ating buhay, hindi tayo iiyak ng labis. Hindi po tayo masyadong malulungkot. Hindi tayo madidepress. Hindi po tayo magpapakamatay dahil sa sobrang hirap ng buhay. Kasama po ito, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano. Okay? Again, faithfulness is measured not by the absence of trials. Yung katapatan ko, yung katapatan ninyo, mga kapatid, ay hindi lubos na makikita. Okay? Sa mga trials, kundi kung papaano natin tinitiis ang mga iyon. Number 2, suffering identifies us with Christ. Napakaganda nito, mga kapatid. So, number 1, i-expect na natin. Number 2, ito po yung identification ni Kristo. Kaya nga, di ba, nabasa po natin kanina, kung paano si Kristo nag-suffer, gayakan nyo ang inyong sarili, ihanda nyo ang inyong sarili sapagkat kayo din ay magsasuffer. Okay? Romans 8:17, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Amen, amen, mga kapatid. So, titingnan po natin, yung ating suffering ay magiging lubos na masaya at kaluwal-luwalhati, mga kapatid, kapag nakita natin siya sapagkat mas magiging lubos ang ating kagalakan kapag po tayo po ay nakapagpahinga na. Di ba lagi kong sinasabi, minsan sa devotion ko, ang pagpunta sa langit ay kapahingahan. Tama? Ito yung panahon ng rest. Kaya nga po, kapag po namamatay, rest in peace, di ba? RIP. Okay? Ang tunay na may RIP talaga ay hindi ang unbeliever. Ang tunay na may rest in peace ay tayong mga tunay na ligtas, mga kapatid. At tandaan po ninyo, pagdating sa langit, talagang rest. Pero ito ang tanong ko. Nasubukan nyo na bang mag-rest sa gabi
Di ba? Usually, ang tawag natin kapag matutulog na is resting time, bedtime, resting time, right? Sino sa inyo dito ang hindi napagod sa maghapon? Pa-cellphone lang, pa-pito-pito lang, pa-sipul-sipul lang yan, palakad-lakad lang sa garden niya, hindi siya pinapawisan. Pagkatapos mga kapatid ay sasabihin mo, appropriate ba yung tao, yung sasabihin mo sa kanya, magpahinga ka na? Hindi. Tama mga kapatid? Kaya anong ibig sabihin ko? Bago tayo pumunta sa langit, mapagod muna tayo para naman masarap ang ating kapahingahan. Amen, mga kapatid. Nagnanais tayong magpahinga, pumunta sa piling ng Panginoon, pero di naman tayo napapagod sa paglilingkod sa Kanya. Di ba? Hindi masyadong masaya yon yata. Mga kapatid. Okay? Kaya nga, sabi ng Bible, if so be that we suffer with Him, payagan natin. Payagan nating mag-suffer tayo sa Kanya. Kasama niya. That we may be also glorified together. Union with Christ includes sharing in His rejection. Once na tayo po'y sumunod sa ating Panginoon, maaasahan po natin, i-reject tayo. Sabi po ng Bible, bago pa mamuhi ang mundo sa mga Kristiyano o sa mga alagad ni Kristo, una silang namuhi kay Kristo. Kaya, pag lumalakad tayo sa katotohanan ng Panginoon, paniwalaan po natin, mapipersecute din tayo, itatakwil din tayo, at kahit pa mismong mahal natin sa buhay, ayaw sa atin, hindi tayo gustong makasama. Our suffering does not add to redemption, but bears witness to our relationship with Him. Amen? So, tandaan po natin mga kapatid, the more na tayo po'y nagsasuffer, the more na dumadami ang pagkakataong nakakapanalangin tayo. Tama? Aminin nyo na. Mas madalas kayong manalangin kapag may problema. Tama? Pag walang problema, hayahay ang buhay. Hindi nagpipray. Tama? Kaya nga mga kapatid, ang suffering po ay hindi karagdagan sa redemption. Tapos na ang redemption ni Jesus Christ. Pero, ito po'y nagbibigay ng witness, mga kapatid, ng ating relationship sa Kanya. Identification with Christ is deepened through shared affliction. Lalo pong lumalalim daw ang atin pong pagkakilanlanan kay Kristo sa pamamagitan po ng ating mga paghihirap. Bakit kanyo? Ano ba si Kristo? Nung pinalo siya, nagmura ba siya? Nung sinampal siya, gumanti ba siya? Anong sabi ng 2 Peter? Ng 1 Peter chapter 2? Hindi siya umimik. Anong sabi ng Isaiah chapter 53? Hindi siya sumagot, may kaputok man. Para siyang tupa na dinadala doon sa katayan na hindi man lang nagsasalita. Alam niyo po, mga kapatid, once na tayo po ay nagsasuffer, at lagi tayo nagsasuffer, ayon dito, yung identification ni Kristo ay sumasa atin. Bakit? Mga kapatid, kasi matututunan natin na hindi magreklamo sa buhay. Once na tayo po'y natuto, mga kapatid, nagsasuffer tayo, di ba? And then, natutunan natin, mayroon tayong patience, meron po tayong hope, mga kapatid. Kung unbeliever, kaunting sakit, reklamo. Kaunting sakit, ang daming sinisising tao. Right? Kaunting sakit, sige, saktan mo ako, mas higit akong mananakit sa'yo. Di ba? Yan po Yan po yung natural sa atin. Pero once, mga kapatid, the more na tayo nasasaktan habang nakikilala natin si Kristo, hindi natin namamalayan, nagiging identical na tayo kay Kristo. Hindi na rin tayo umiimik. Hindi na rin tayo palasagot. Hindi na rin tayo, mga kapatid, palaganti. Hindi na tayo gumaganti. Amen! Yun yung identity ni Kristo. Kaya, salamat sa suffering. Amen. Number 3, trials produce spiritual growth. Amen?
Halos magkakamukha lang naman yung ating mga points, mga kapatid. Trials produce spiritual growth. Romans chapter 5, verses 3 to 5, the Bible says, we glory in tribulations. Doon lang muna tayo. Sabi ng Apostol Pablo, nagbibigay kami ng luwalhati sa mga paghihirap. Alam nyo, pag titignan, babasahin po yan ng unbeliever. At kahit nung panahon pa ni Apostol Pablo, baliw ka ba? Sabihin sa'yo, bakit ka nagiging masaya? Bakit ka lumuluwalhati pa sa gitna ng iyong tribulations? Bakit po, mga kapatid? Kasi pag nakita natin, naunawaan po natin ang tunay na purpose ng tribulation, suffering, affliction, ay talagang matutuwa tayo. Bakit? We glory in tribulations also, sabi ni Paul, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Alam niyo bang namamagnify ang hope, ang pag-asa natin na umuwi sa langit every time na tayo po'y nagdaranas ng affliction and tribulation in this life? Masasabi natin, Lord, buti na lang may langit. Lord, kahit na nung sobrang hirap sa lupang ito, buti na lang, tiyak na tiyak ako, 100% ako'y pupunta sa piling mo. Amen? So, ganun mga kapatid. Ganon kasaya, ganon kaganda. Okay? Yung atin pong pribilehyo na ito na binigay po ng ating Panginoon, mga kapatid. Next, trials are tools God uses to shape character. Amen? So, kumusta mga kapatid? Nandyan ba tayo? Parang umiikot-ikot lang itong aking live ngayon. Sandali lang mga kapatid, ha? Ayan, mukhang okay pa naman, ano? Sige, tuloy lang tayo mga kapatid. Okay. Trials are tools God uses to shape character. Kita niyo ba yan, mga kapatid? Ginagamit pala ng Diyos yung mga trials na yan upang tayo po, mga kapatid, ay mabago. Mabago ang ating karakter. Sapagkat sa totoo lang, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang dami nating mga karakter na hindi po maganda eh. Pero kapag po tayo po, mga kapatid, ay nagkakaroon ng trials, ito po yung pinaka ginagamit ng Diyos upang talaga tayo ay ma-shape. Sapagkat aminado tayo, hindi maayos ang ating karakter. Next, mga kapatid, rejoicing comes from understanding purpose, not from enjoying pain. Alam niyo po, kaya po natin na-i-enjoy, kaya tayo ay nagre-rejoice kasi naiintindihan po natin. Naalala nyo kung bakit ang prayer ni Apostle Paul sa mga mananampalataya ay hindi bigyan ng yaman, hindi bigyan mga kapatid ng gusto ng tao sa lupang ito, kundi napapansin nyo, every time na si Apostle Paul ay nagpipray sa Colossians, sa Ephesians, sa Philippians, ang lagi niyang prayer that they have spiritual understanding. Pag ikaw ay nagkasakit, nagkaroon ka ng cancer, ang tindi ng maintenance mo at malapit ka ng mamatay, sabi ng doktor. Mga kapatid, ano yung ating reaction pag ganon? Dapat ang prayer ay, Lord, pagalingin mo ako immediately. Bigyan mo po ako ng patience. Pero bigyan niyo po ako ng kagalingan ngayon din. Ano yun? Humihingi ka ng patience sa Diyos pagkatapos gusto mo ngayon din. Kita ng Diyos na wala kang patience, kaya patuloy kang ibibigyan niya ng sakit upang magkaroon ka ng patience at the same time mag-pray ka ng spiritual understanding. Lord, anong tinuturo niyo po sa akin?
Lord, ano po ang gusto nyong iparealize sa akin? Bakit ako nagkakaroon ng ganitong problema? Yun ang ipag-pray natin. Minsan kasi mga kapatid, gusto natin agad tanggalin ng Diyos yung atin pong problema. Okay? Na hindi pa nga natin alam kung ano yung purpose niya, kung bakit tayo may problema. Ang dapat talaga po nating itanong sa Diyos ay, Panginoon, ano po ang aking dapat matutunan sa problemang ito? Nais ko pong malaman kung paano nyo po ako hinuhubog sa pamamagitan ng problemang ito. Amen! Alam nyo, pagka po naintindihan na natin at na-serve na yung purpose ng ating suffering, doon palang ililift ng Panginoon yung sufferings na yan. Amen? Gaya ng isang teacher, nung panahon namin mga kapatid, pag bumagsak ka sa exam, bibigyan ka pa ng chance upang mag-exam uli. May teacher kaming ganon noon na mabait. Or, talagang mabait. Noon kasi, may nagbabagsak. Repeater ang tawag. Kung bumagsak ka ng grade 2 ka, next year, grade 2 ka uli. Ibig sabihin, anong problema? Bakit na bumalik sa pagiging grade 2? Hindi niya naipasa ang trials ng pagiging grade 2. Hindi niya naipasa ang test o ang examination ng pagiging grade 2. Eh, ba't siya pupunta ng grade 3? Ha? Bumalik siya sa grade 2. Yun mga kapatid. Kaya po may mga classmates kami noon na overage na. Bakit? Noong unang panahon talaga, kahit po yan ay 3 taon, kung hindi mo maipapasa ang grade 3, grade 4, kung saan ka bumagsak na grade, uulitin mo talaga yon. So, ganun din po sa buhay natin. Kapag hindi pa natin natututunan ang nais ituro ng Diyos sa atin, pabalik-balik at tumatagal yung trials sa ating buhay. Pero pag natutunan na natin, sasabihin ng Diyos, anak, nakapasa ka na. Next. Di ba? Grace sustains perseverance and produces proven faith. Ano pa? Mga kapatid, yung pananampalataya natin ay lubos na nasusubok sa pamamagitan po ng pagtitiis na yan. Amen? Number 4, God's grace is sufficient. Sa kabila ng ating paghihirap, kagaya ng sinabi ng Diyos, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo kay Apostle Paul nang siya humihingi ng kagalingan sa kanyang thorn in the flesh, ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. 2 Corinthians 12:9, the Bible says, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Amen? So dito natin makikita mga kapatid na hindi natin kinakailangan na laging ipag-pray na tayo maging malakas. Sapagkat kapag malakas tayo, wala ang sikat tayo Ang nakikilala tayo Pero once na na-acknowledge natin na I can do nothing, at sinabi ni Apostle Paul, ano sabi niya? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Once na ma-realize natin mga kapatid na ang Diyos pala ang nagbibigay sa atin ng lakas, hindi na natin mapapansin ang ating sariling lakas sapagkat hindi naman walang mang panama sa lakas ng ating Panginoon. That's why, ang mga problema sa ating buhay, ang mga sakit sa ating buhay, ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. At sa mga panahong tayo'y weak, doon natin malalaman na ang Diyos pala ang gumagawa, kaya natin nakayanan. Amen? Parang, kasi alam niyo po ba, mapapansin niyo, ang karakter ng Diyos, hindi niya binibigay ang luwalhati o ang kaluwalhatian sa tao. Nasa Bible yan. Hindi niya kailanman ibibigay ang luwalhating nauukol sa kanya. Naalala niyo po, sa pagpasok nila mga kapatid doon sa Jericho, bumagsak yung wall of Jericho. Bakit? Dahil saan? Wala pong bakho noon, wala pong makinarya para itulak yung pader na yon. Biruin niyo mga kapatid, makikipagdigma ang bayan ng Diyos. Ang dala-dala po nila ay
sulo o ilawan. Ano pa? Ano pa yung daladala nila? Turotot, trumpet. Okay? At umikot sila ng isang beses sa bawat isang araw. At dun sa ikapitong araw ay 7 beses silang umikot. Pagod na pagod sila. Pagkatapos sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, doon sa huling-huli na tunog ng trompeta, mga kapatid, ay bigla silang sisigaw ng malakas, babasagin yung kanilang mga picture, and then nung ginawa yon, nung sumunod sila, para bang illogical, parang hindi totoo. Para bang mga utos na walang kapakinabangan. Pero sumunod lang sila sa Diyos eh. Pagsigaw nila, mga kapatid, natumba yung wall of Jericho. Ganon ang Diyos. So, kaninong luwalhati? Dahil magaling mga Israelites? Hindi. Kay Gideon, napakadami, mga kapatid, libo-libo ang kalaban, at ang gusto ni Gideon ay libo-libo din ang kanilang sundalo. Pero ano po nangyari? 300 na nga lang eh. Okay? Laban sa libo-libo, 300 lang sila. Pero ano nakita? Ano nakita nyo? Nanalo pa rin ang bansang Israel. Why? Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ang nagbibigay ng lakas. Kapag sa panahon na tayo'y mahina at aminado tayo na hindi natin kaya, nandun ang kakayahan ng Diyos. Nandun ang kalakasan ng Diyos. Pero huwag sinabi natin na, kaya ko yan. Ang Diyos hindi ka sasamahan. Kaya mo pala di ikaw na. Amen? Naalala niyo, mga kapatid, nung galing po sila sa Egypt? Tapos sumusunod po yung mga Egyptians. Bundok dito sa kaliwa. Bundok dito sa kanan. Grabing reklamo na ng mga tao kay Moses. Nandiyan na ang mga kalaban. Wala tayong pupuntahan sapagkat bundok sa kaliwa, bundok din sa kanan. Patay na tayo, sabi po ng mga kulang sa pananampalataya. Minsan, pinapayagan ng Diyos na sa tingin natin, wala na tayong lulusutan. Wala na tayong lalampasan. At talagang patay na tayo talaga. At hindi na tayo makaka-extend ng ating buhay. Pero ano sabi, mga kapatid ng Panginoon? Stand still and see the salvation of the Lord. Yung tungkod mo, Moses, iunat mo sa Red Sea. Ano nangyari? Bumuka, mga kapatid, sa mga panahong weak tayo, sa mga panahong di na natin kaya, doon natin mararanasan ang kamanghamanghang gawa ng Diyos. Kaya, mga kapatid, nawa po, pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Amen? God often strengthens rather than removes the trial. Mga kapatid, sa mga panahong tayo po ay nasa ilalim ng trials and sufferings, yung mismong time na yon, pinalalakas tayo ng Diyos. Kung tatanggalin ng Diyos at ang prayer mo sa Panginoon, Panginoon, tanggalin mo tong trials na to sa aking buhay, ang sufferings ito sa aking buhay, parang sinasabi mo na, Panginoon, hayaan mo nang maging lampa ako. Hayaan mo nang ako'y mahina. Hindi ganon ang ating Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, sa introduction pa lang, itinalaga tayo upang mag-suffer. Next, weakness becomes the platform for divine power. Nasabi ko na kanina, kung tayo'y mahina, ito na yung chance, ito na yung paraan ng Diyos upang ipakilala. Buti, mahina ka. Dahil mahina ka, pakikita ko sa iyo ang kalakasan ko. Yon ang pamamaraan ng Diyos. Ganon ang mga galawan ng ating Panginoon, mga kapatid. Dependence on grace keeps Christ central, not human ability. Amen? So, dumepende po tayo sa ating Panginoon. Umasa lang tayo sa Kanya. Sapagkat sa mga panahong hindi natin kaya't mahina tayo, mga kapatid, kung tayo aasa lamang sa ating Panginoon, maha-highlight po talaga ang Panginoong Hesus, hindi po tayo. Yun po, mga kapatid, ang isang problema ng isang proud person.
akala niya talagang siya ang magaling. Hindi po. Kaya nga isang tao na hindi ina-acknowledge na ang galing ay galing sa Diyos, ang kakayahan ay galing sa Diyos, sila yung mga taong proud. Naintindihan niyo mga kapatid? Pero si Apostol Pablo, makikita niyo diyan, pag binasa niyo ng tuloy-tuloy ang 2 Corinthians 12:9, upang hindi siya yumabang. Ang pagkakabanggit nga diyan ay, mga kapatid, lest I should boast. Okay? Above measure. Sabi po niya, lest I should boast above measure. Ibig sabihin mga kapatid, alam ng Diyos, yayabang ka sa dami ng revelation na binigay ko sa iyo. Yayabang ka. Kaya ito ang thorn in the flesh. Minsan mga kapatid, yung paghihirap na yon, alam ng Diyos, yayabang tayo. Kaya para hindi kayo mabang, ito ang sayo. Purihin ang Diyos. Wala pong masamang ginawa ang Diyos sa ating buhay. Kahit anong tindi ng hirap, walang ginawang hindi mabuti ang Diyos sa ating buhay. Pagkatiwalaan lang natin siya. Pagtiwalaan natin siya. At laging ang prayer ay, Lord, bigyan niyo po ako ng talino, karunungan at na maunawaan kung anong purpose niyo po, bakit nasa akin ang suffering na ito. Number 5, future glory ang course present faithfulness. Amen? Future glory ang course present faithfulness. Romans chapter 8 verse 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Mga kapatid, dito huhugot ang Diyos ng gantimpala na ibibigay sa atin, ng reward na ibibigay sa atin doon sa langit. Tandaan niyo po, kahit nga ang teacher hindi nagbibigay ng magandang grades ang isang teacher kung nakikita niya na ang isang estudyante niya ay hindi naman nag-aaral, hindi naman nag-e-effort. Papaano niya bibigyan ng honor ang estudyanteng hindi nag-e-effort, mga kapatid? Hindi naghihirap. Bakit? Nangongopya lang Alam ng teacher na nangongopya lang. Dalawa lang naman ang estudyante sa school. Isang matalino at isang matalinaw. See? Ngayon, kung ako ang teacher, alam ko sa dalawa kung sino yung naghihirap. Kahit pa mas mataas ang score nito, pero nangongopya lang pala. At nalaman ko, hindi ko ibibigay ang reward sa kanya. Ibibigay ko yung reward doon sa tunay na nagpapagal. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Ang reward ng Diyos ay para sa mga taong tapat na naghihirap, naglilingkod pa rin, kahit na mahirap. Natitiyak po natin, mga kapatid, hindi daw maikukumpara ang saya na maidudulot. Nako, kaya nga sabi rito, mga kapatid, ay for I reckon that the suffering of this time are not worthy to be compared. Diba? Hindi yan maikukumpara. Okay, mga kapatid, kaya pag tayo kinuha ng Panginoon, doon lang natin maiintindihan ito kung gaano kasarap ang langit, kung gaano kaluwalhati na mapasapiling ng ating Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul, much better kung ako'y umuwi na But to abide in the flesh, sabi niya, kapaki-pakinabang para sa kaniyang mga pinaglilingkuran ng mga mananampalataya. Amen, mga kapatid. Present sufferings is temporary. Future glory is eternal and certain. Eternal perspective steadies the believers in hardship. Amen? Kung ang ating pananaw, kung ating paningin ay pang nasa langit, mga kapatid, makapagtitiis tayo sa anumang hardship. God's plan extends beyond the moment into eternity. God's plan extends beyond the moment into eternity. So, wag natin kakalimutan. Sabi nung kanta, just for a moment. Amen. Napakaigsi lang. Mga kapatid, what is 80 years na manatili ka sa lupa compared to billion of years? Actually, wala nga bilang Kasi nga, pag nasa langit na tayo, mga kapatid,
wala na pong katapusan ang pananatiling kapiling ng Panginoon. What is 80 years? Bakit hindi pa tayo maglingkod, mga kapatid? Bakit hindi pa tayo magtapat sa Kanya, kahit na anong hirap? Ito ang challenge ng lesson na ito. At dapat ito ang matutunan ng mga bagong mananampalataya. Walang hihinto. Kaya nga, faithfulness in trials. Ibig sabihin, wala pong hihinto sa ating paglilingkod hanggang kamatayan. For our conclusion tonight, the Christian life is not free from suffering, but it is rich in purpose. Trials are not expressions of wrath, but opportunities for growth, fellowship with Christ, and reliance on grace. Tandaan po niyo yan, ha? Ang wrath ng Diyos ay sumakay Jesus na. Kung tayo po'y may paghihirap ngayon, huwag niyong isipin, nagagalit ang Diyos sa atin. Yun po ay pamamaraan ng Panginoon para tayo'y i-refine. When viewed through God's perspective, suffering strengthens faith and produces endurance. 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with Him. Listen to this. Faithfulness in trials today prepares believers for glory tomorrow. Amen? Praise the Lord. Sa lesson na ito, mga kapatid, I hope na meron po kayo natutunan. Sana po ay naintindihan natin kung bakit pinapayagan ng Diyos ang suffering sa ating buhay. Marami pong salamat, mga kapatid, at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa napakalaking opportunity na ito na maging mouthpiece po ninyo. I-bless mo po lahat na nagkikinig. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.